Magandang araw mga kabayan, ang inyo pong nakikita yan po ay ang loob ng Dubai International Airport o DXB na kung saan ako po ay magbabakasyon sa mahigit 4 na taon na hindi ako nakauwi. So nag-aantay na lamang ako na mag-open ang gate dahil pupunta pa muna ako sa my Kuwait at sakay po ako sa KU676. So naglalakad-lakad lamang po ako niyan dahil hahanapin ko na po ang gate D5 na papuntang Kuwait. So sa loob ng airport, makikita mo ang kagandahan ng Dubai International Airport. So lahat-lahat andyan mabibili mo, pampasalubong sa pamilya, at makikita mo yung mga bawat gate ng bawat mga airlines. So patuloy lang ako sa paghahanap ng aking gate. At sa di kailayuan, nakita ko na nga po ang gate D5 na kung saan hindi pa maraming mga tao ang nag-aantay. Dahil sobrang aga kong nag-check-in, dahil nga sa ayaw ko pong malate pa ako at maging dahilan pa na makalimutan. So guys, dito na po ako ngayon sa loob po sa may Dubai Airport. So nag-aantay na lang po ako ng aking flight dahil ang oras pala 10:05. So around 10:35. Yeah. So 10:35 aalis na kami. So let's go. Sa 3 oras kong pag-aantay, sinabihan na kami na sasakay na kami sa eroplano. So papasok na po tayo sa eroplano ng Kuwait. So ang inyo po nakikita naman, yan po ay ang loob ng Kuwait Airways na papuntang Kuwait. So ang biyahe namin yan mahigit 1 oras at kalahati or abot-abot ng 2 hours from Dubai going to Kuwait. So mag-i-stay ako dun sa Kuwait ng mahigit 2 oras tapos magpa-flight na naman ako. Sa mahigit 2 oras, narating ko na rin po ang bansang Kuwait. So mag-i-stay lamang ako sa bansang Kuwait ng mahigit 2 oras at pagkatapos niyan ay dito na po tayo sa Kuwait International Airport. So nakikita naman ninyo, yan naman ay ang loob ng Kuwait International Airport. So nag-stay ako ng 2 oras, nag-ikot-ikot, nagtingin-tingin, kumuha ng video mula baba hanggang taas. So yan, kung may mga gusto po kayong mga bilhin o dapat bilhin, dyan po ang duty free sa Kuwait. And umalis na po ako. Ayan na, nasa loob na po ako ng eroplano at magsisimula na po ang 10 oras na biyahe. So ako po ay nagutom. Kaya naman nag-serve na po ang mga crew ng Kuwait Airways. Nag-serve sila ng pagkain with rice, bun, water, juice, at saka may yogurt. So kumain ako hanggang sa nakita ko na nga po sa screen na andito na kami sa bansang Pilipinas. So mahigit 4 na taon and 4 months na hindi ako nakauwi sa Pilipinas. So nasilayan ko na ang bansang Pilipinas at tuwang-tuwa talaga ako. So 10 oras din na biyahe mula Kuwait papuntang Pilipinas. So pababa na kami niyan at pupunta na ako para kunin ko na po ang aking mga dalang bagahe. And after po niyan ay lilipat na naman ako from Terminal 1 papuntang Terminal 3 para sa domestic flight ko naman. Pero hindi pa ako magpa-flight niyan and kinabukasan pa ako magpa-flight. So ang tagal ng oras na binahe ko, umalis ako sa Dubai 19, dumating ako sa Pilipinas ng 20 and then 21 pa ang flight ko papunta naman sa General Santos City. So guys, andito na po ako ngayon sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. So naglalakad-lakad ako at sa pagdating ko sa Pilipinas, na-amaze ako sa mga nakikita ko dahil nararamdaman ko ang diwa ng Pasko. So nakikita ko na yung mga Christmas tree na nasa gilid ng dinadaanan ko. And syempre nakikita ko na talaga na sinabi ko sa sarili ko na nasa bansang Pilipinas na ako. So ayan, makikita nyo yung mga Christmas tree na maganda. So after nyan ay pumunta ako sa my claim baggage para kunin ko po yung aking mga bagahe. So ang tagal din ng inantay ko and after nyan ay nakarating na ako sa my Terminal 3. So 1 oras din ang biyahe ko from Terminal 1 to 3 dahil nga sa sobrang traffic sa labas na sinakyan kong free shuttle bus. So ayan na, pumipila na rin po ako para mag check-in naman ng aking bagahe.
So nag-aantay na lang ako niyan ng ilang oras dahil alas 4 ng madaling araw ay flight ko na papuntang General Santos. So mahigit isang oras. At nakilala ko din ang kabayan na yan. So sa wakas, narating ko na rin po ang aking lugar sa General Santos City. So dumating ako, ang lakas ng ulan. So na-miss ko rin tuloy ang ulan dahil bihira ko lamang yan ma-experience sa Dubai. So ayan na, bumaba na ako at pupunta na ako sa magki-claim na ulit ako ng baggage ko dahil nga sa dumating na nga ako sa General Santos City. So yan yung labas ng General Santos City International Airport. So ang dami ring mga kabayan na nakasama ko ng mga OFW na galing din sa ibang bansa. So medyo humupa na yung ulan. So pero sa akin okay lang dahil na-miss ko talaga ang ulan, sa sinabi ko nga. So pagpasok ko sa loob na mismo ng General Santos Airport, ito na ang bubungad sa iyo sa pagpasok mo pa lang. So natutuwa talaga ako na makita ko sa wakas 4 na taon mahigit nakauwi na ako sa Jensen. Umuwi na ako sa aking lugar. So nag-aantay na lamang din ako ng aking bagahe na naman, and after nyan ang aking pamilya ay nandun na sa labas at nag-aantay na sa akin. So pagkatapos kong umalis ng airport ay pumunta na kami. Syempre hindi pa muna umuwi. Kahit antok na ako, naligo muna kami sa dagat. So hindi naman ako naligo. Doon lang kami kumain o nag-breakfast na may dala namang pagkain ng aking mga magulang. So kasama din ang aking mga uncle, pinsan. So andun kami hanggang sa umalis na kami sa may General Santos City para umuwi na sa aming lugar. So nakikita ko sa gilid ng kalsada ang mga kahoy na ang tagal ko ding hindi nakita. So na-miss ko talaga ang lugar na yan hanggang sa narating ko na rin ang city namin sa may Coronadal City. So sabi ko malapit na papuntang lugar ko. So tapos niyan hindi pa kami umuwi. Dumaan muna kami dahil sa sobrang init nga ng panahon. So kasama ko aking mga pamilya, kumain muna kami ng halo-halo. So masarap na halo-halo. Hindi naman siya matamis para sa akin. So kumain ako dahil syempre namimiss mo yung mga pagkaing Pilipino, lalo na yung halo-halo sa Pilipinas. Ang sarap. So masaya din ang aking pamilya na kumakain. Hanggang sa tapos niyan ay umalis na kami dahil nga nasa City of Coronadal na kami. So after ng City of Coronadal, yun na yung aking bayan. So nakikita ko sa gilid ang ganda. Lalo na yung mga makikita mo yung kalsada. Dati naalala ko lang 2 lane lang, ngayon ang dami na, so matraffic na rin sa city namin. So yun yung nakikita ninyo, yan yung City Hall ng Coronadal City. So hindi ko lang masyadong nakunan dahil nga nasa kanan ako. So yan, pero at least na ipapakita ko yung lugar ko. At yan naman yung mall namin. Yan din yung dati na lumindol nung nakaraan. So napiktuhan din. So yun yung mga tricycle, yun ang namimiss ko, yung mga sasakyan, yung mga usok at lahat-lahat na. So sabi ko sa sarili ko, nasa city na namin mismo kami. So ang dami kong lugar na dinaanan hanggang sa marating namin ang aming lugar. Ang aking lugar ay so yan naman ay ang mall. So yan yung KCC. So namimiss ko talaga yung lugar ko. Na sobrang na-amaze na ako na may pagbabago. Ang ganda. So yan lang kasimple ang city namin, pero ay nako, may pagmamayabang mo talaga siya. So kinuhanan ko din ng video yung mall na yan. At na sobrang traffic pa. Dahil noon, hindi pa masyadong maraming sasakyan, pero ngayon ang dami na. So yan naman yung isa naman ay nakikita ninyo, yan yung A Center Point, isa din na mall sa City of Coronadal. So nag-ikot-ikot lang o dumaan lang dahil nga sa pagod na ako sa mahigit 3 araw na nang narating ko yung lugar ko. So umalis akong 20, nakauwi na ako sa amin 21. So kung dyan sa Dubai meron ding roundabout o mayroong round ball, meron din dito sa amin sa may Coronadal. So meron din kaming ganyan. So ang ganda, as in. So tuloy-tuloy lang ang nagda-drive niyan, syempre yung aking pinsan. Shout out sa'yo. And dumating na nga kami sa aking bayan, sa may bayan ng Tantangan. So yun naman, kasimple lang ang bayan ko pero napakaganda. Sobrang linis na
O sa wakas, narating ko na rin ang aking barangay, ang minamahal kong barangay, Kabuling. So yan, nakikita ninyo, ang dami pa rin mga kahoy, ang dami pa rin mga bulaklak sa gilid. So yan yung aking barangay. So Kabuling. So ang ganda. Tuwang-tuwa ako dahil nakita ko yung mga tanim na palay, mga puno ng niyog. Tapos makikita mo na rin yung mga solar lights na hindi na madilim sa gabi dahil meron ng ilaw. So sobrang na-amaze ako sa aking barangay. May pagmamayabang ko talaga, napakaganda ng aking barangay. And syempre nakita ko yung iba na nag-i-start pa lang sa pagtatanim ng kanilang palay. So yung mga niyog na yan sobrang ganda. And syempre yung mga bulaklak mismo na pakarami at napakaganda. So excited ako na narating ko na ang aking barangay. So tuloy-tuloy lang yan yung aming pagbabiyahe dahil minutes na lang. At syempre, andito na ako sa wakas sa mahigit 4 years and 4 months, narating ko na ang aming bahay. So yan ang kwento ko.